darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Catholic and Baptist mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay biblical ba ang perpetual virginity ni Maria? So nilagay dito affirmative Brother Alvin Kitabundok, syempre yung sagot niya ay yes, at negative naman Pastor Dino Diaz ng Baptist as ano doon sa question mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa platform ko. So summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Rule number 2 natin, yung close-ended question or categorical. Pipili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kang masagot or hindi ka makapili sa pagpipilian, meron kang pagkakataong mapaliwanag yung 10 seconds. Tapos walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, limit sa first stand. Doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, doon lang kayo dapat kung sasabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan, so minus 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification of the question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang panlalait pisikal, kasama dun yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, iba pa. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, no, mga ganun. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ng sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lang para makabalik. Rule number 12, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, kasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, moderator sa ngayon. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon po ako. Okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa hindi nakakilala. Syempre, baka pwede nyo ikwento paano nagsimula ang pag-uusap na ito at ang hamon na ito. Nahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Good evening sa lahat. Ako po si Brad Alvin. Muli, pasalamat tayo sa Diyos at kay Brad Rasha, ang ating moderator at operator ngayong gabi sa Russia TV, na binigyan tayo ng another opportunity to debate with Brad Dino Diaz ng Baptist Church. Sana marami tayong matutunan ngayong gabi. Ako ay isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist ng Simbahang Katoliko to represent the topic na papatunayan ko ayon sa Biblia na si Blessed Virgin Mary is a perpetual virgin according to the Bible. Magandang gabi ulit. Good evening. Radrash? Okay, so that is Brother Alvin mga kapatid ng Roman Catholic Church. So dako tayo mga kapatid sa tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Ako po si Pastor Dino Diaz o Brother Dino Diaz. Tayo naman po ay tututol ng perpetual virginity ay hindi po yan biblical o itinuro man lang ng mga apostol, no?
nabuo po itong debate namin sapagkat sabi ko kay Brad Alvin nung nakaraan, natapos na yung ating debate bro, napakaganda. Napakaganda nating tanungan at sagutan. Next naman bro, ano naman ang topic natin? Siguro naisip ko yung perpetual virginity naman kasi hindi pa namin natakal ni Brother Alvin. At hopefully mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, abangan mo po ninyo, tayo po yung mga aaral. At sana marami kayong matutunan sa ganitong pag-uusap. God bless everyone at magandang gabi sa lahat. Okay. Okay mga kapatid, so sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming, no, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap. Or you can tag your friends mga kapatid, just simply comment at highlights or at followers sa ating comment box. At automatic na yan, na lahat ng inyong mga friends ay nakatag na sa debate na ito mga kapatid. So, dito tayo magsisimula sa ating debate. At again, ang topic ngayon ay biblical ba ang perpetual virginity ni Maria? Brother Elvin Gitamundok ng Catholic, 10 minutes. Your time start. Maraming salamat ulit, Brad Rash at Pastor Dino, ating kaibigan ngayon, ating kausap. Sa gabing ito, mga kapatid kong Katoliko at hindi Katoliko, listeners at viewers, sa debating ito, papatunayan ko na si Santa Maria, ang ina ni Kristo, ay isang birhen magpakailanman. Mula nang siya ay naging tao, hanggang siya ay nag-asawa kay San Jose, nanganak kay Kristo, birhen pa rin siya palagi. Nagtataka ako dito, bata pa ko noon, na bakit hindi matanggap ng mga hindi Katoliko, mga Protestante, si Santa Maria ay isang berhen. Bakit? Maaga pa sa buhay ko na nagbasa ko ng Biblia as early as high school. Marami akong talata na basa dito, maraming ang berhen eh. Kung tutuusin, pag hindi nila tanggap si Kristo, si Santa Maria, na berhen, lalabas ito, wala ding katuparan ito dito sa Biblia, itong talata. Sa Revelations 14:4, the Holy Bible with Deuterocanon, Good News Translation. This is a Protestant translation. Revelations 14:4. They are the men who have kept themselves pure by not having sexual relations with women. They are virgins. They follow the Lamb wherever he goes. They have been redeemed from the rest of the human race and are the first ones to be offered to God and to the Lamb. Ayan, Revelations 14:4. Si Kristo dito, tinawag virgin din berhen. Ito, marami din ito, 144,000 nga binilang. Kung sa kanila ni Pastor Dino sa Baptist Church, 0. Ang takin nyo, 144,000 ka virgin, accepting Jesus Christ, the leader nila sa Katoliko, accepting Blessed Virgin Mary, sa kanila walang virgin. Naku, it's a sign of a false church. Hindi lang sa Baptist Church nila Pastor Dino pati magsaksi ni Jehovah, sa Padista, mga born again, MCGI, Iglesia ni Cristo, pati Muslim, etc. Basta hindi Katoliko. Wala itong katuturan itong mga talatang ito. Revelations 14:4, pahayag 14:4. Ngayon, bakit sinasabi ko si Santa Maria ay perpetual virgin? Si Kristo perpetual virgin. Alam niya ni Pastor Dino, virgin si Kristo, hindi nag-asawa, hindi nakahipo ng babae. Si Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, gustong hipuin si Kristo sa John 20, ayaw ni Kristo pahipo. Yan ang virgin, hindi nga pagpapahipo Si Santa Maria nagpahipo ba? Hindi rin, kasi siya ay virgin. At alam din ni San Jose na ang asawahin niya ay maging nanay ng Diyos na naging tao, John 1:14. Tapos hipuin mo ang asawa mo, ang Diyos, pinahintulutan ka maging asawa mo, nanay ng Diyos mismo, yung Diyos mo mismo. Ano yan? Hindi ko talaga maisip bakit mga hindi Katoliko mahirap nilang tanggapin. Ngayon, nagtuklasan ko dito kasi hindi spiritual ang mga utak ng mga hindi Katoliko. Mga makalaman, mahilig sa mga kalayawan, at sa pita ng laman. Si Senyor San Jose, sa Tamara, walang ganun si Kristo, ang Sagrada Pamilya. Sana Pastor dito, bumalik ka na sa Katoliko kasi seryosuhan dito sa Katoliko talagang kabanalan na tunay. Kasi maraming virgin dito.
reflect your life. Hindi lang ikaw, Pastor Dino, pati lahat, hindi Katoliko nakikinig sa akin ngayon. Naghirap lang tayo to preserve our purity. Pero dito sa Katoliko, may mga virgin dito, 144,000 pa binilang. Sa inyo wala. Kaya dito talaga ang struggle to preserve purity, virginity. Dito sa simbang Katoliko, kaya naging santo mga Katoliko eh. Yung 144,000 sa langit doon, mga Katoliko yun ang mga santo, mga banal. Kasama yun si Cristo at si Santa Maria. Revelation 14:4. Matthew chapter 1 verse 23, quoting Isaiah 7:14, letra por letra sa Biblia. Behold, a virgin shall be with child, and bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted as God with us. Ito rin, second point, nagtataka ako bakit ibang mga Protestant hindi matanggap. Kasi yung unang mga reformador sila, Luther, Calvin, etc., tanggap nila ang title Blessed Virgin Mary. Ibig sabihin, naniwala sila na virgin birth si Kristo mula kay Mama Mary. Si Mama Mary din, preserved na virgin pa din after the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya the title ng mga reformador, Blessed Virgin Mother pa rin, Blessed Virgin Mary. Pagdating ng 18th century, 19th century, nagsulputan itong mga Baptist tulad sa sekta ni Pastor Dino at iba mga reliyon din na hindi kasunod sa reformador pero mga anak ng Protestantismo, mga apo na, ay hindi natin langgap na virgin si Mary. Blessed Mary na lang, tinanggal lang yung title na virgin. This is the sign of God. The sign of God, this will continue eternally. Perpetual virgin. Bakit? Ito kasi ang tanda na binigay ng Diyos sa tao. Kung maging hindi na virgin si Mama Mary after giving birth to Christ, the virgin birth of Christ, lalabas, hindi pala tanda ito ng Diyos kasi hindi na preserve ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Kung hindi na virgin, nawala na yung sign. Kaya nga virgin si Kristo, sign yun. Virgin si Mary, sign yun. At may 144,000 pa sa Katoliko, virgin din, sign din yun. Sa Protestante, zero. Saksi ni Jehovah, Sabadista, Baptist, born again. Hindi ba tayo nahihiya dito sa salita ng Diyos? Pag-reflect tayo, bulay-bulay tayo, let us be holy. Let us be serious in our holiness. Kaya kung nga, for me, I'm a sinner, pero I'm trying my best kasi nakita ko dito talaga sa Katolikong virginity, celibacy, holiness, ang paging santo, paging banal para mapasok sa langit. Kahit impure tayo minsan, then we go to confession and we ask forgiveness of our impurities, our sexual impurities, mga kasalanan natin sexual, para mapasok tayo sa langit kasi nag-una na doon si Kristo, si Mama Mary at 144,000 na virgins. Sign of God to, kaya forever to, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel. Mantakin nyo, shall conceive a virgin, maging mabuntis, berhin. Berhin naman talaga siya nabuntis si Mama Mary. Isaiah 7:14, Matthew 1:23. Hindi siya hinipo ni San Jose. There is nobody, no man responsible for the pregnancy of Mother Mary. Ang God the Father lang, the Holy Spirit, the Holy Trinity. Kaya virgin siya nagbuntis. Virgin din ng anak. O ngayon, pag virgin na buntis, virgin ng anak, hindi hinipo, hindi ginamit ng lalaki. Tapos pag panganak na, gagamitin na. Mawawala na yung sign ni Jesus, sign of Yahweh. O kung walang virgin si Mama Mary, hindi rin maging virgin si Kristo. Bakit? Kasi may pita pala ng laman si Mama Mary. Tapos si Kristo yung anak na, siyempre, her flesh, hindi naman yung spirit and divinity, galing sa Mama Mary, galing sa God the Father, may pita ng laman. May kalayawan si Kristo. Hindi na rin virgin si Kristo. Hindi na rin virgin yung mga santos, 144,000, Revelation 14:4. Wala palang talagang pure dito sa mundo. Puro pala tayo dito mga tarantado, mga hayok sa laman. Let us realize, tayo rin mga Katoliko, this is a topic that would teach us to become more holy, na iwanan yung mga impurities. Maraming Katoliko din, watching porno, nagmamasturbate. Iwanan na natin din kasi si Kristo, ang ating modelo, virgin, Revelation 14:4-5. Si Mama Mary Virgin, Isaiah 7:14, Matthew 1:23. 144,000 ng mga santo, hindi natin kilala sino yun. Later when we go to heaven, makilala natin, mga virgin. Sigurado ko hindi yun Protestante kasi walang virgin sa kanila. Bakit? Si Mama Mary nga, hindi virgin
Paano pa yung 144,000 maniwala si Pastor Dino na may virgin talaga sa Biblia? Kaya lalabas, hindi seryoso ito mga hindi Katoliko sa Biblia. Pastor Dino, kami mga Katoliko, I tell you, marami naging santo sa amin kasi seryoso kami sa letra po letra sa Biblia. 1 Peter 1:25, Isaiah 48, the word of the Lord, the sign of the Lord, the power of the Lord shall endure forever. It is sign of the Lord, the power of the Lord. Patuloy yan kay perpetual virgin kasi that is the sign and the power of the Holy Spirit. Luke 1:35, the Holy Spirit will overshadow you and the power of the God will continue with you. So power yung preserving the virginity, the celibacy, the purity of Mother Mary like Jesus Christ and the 144,000 forever and ever. Kaya Pastor Dino, sana after the debate, try mo lang to parang mock-debate, then later you repent and you come back to the Catholic Church. Yun ang invitation ko sa mga hindi Katoliko. Balik na tayo sa simbang Katoliko. Huwag na natin gawin tong kaligayahan, tong debate lang debate. Let us be serious ka. Mag-debate tayo for salvation. Ako nagdidebate na ako, ang matanda na ako, hindi ko alam. I'll die next year. Well, hindi natin alam. Wala na si Brother Alvin. Who will debate you? This is an opportunity for salvation, for the grace of God, and for the salvation of our souls. That's why I still debate. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Dino ng Baptist, your time start now, bro. Okay. Una akong tanong, Brother Alvin, may nakalagay ba sa Biblia explicit na salitang perpetual virginity? Meron o wala? Meron actually 2 verses, hindi isang verse. Meron 2 verses separate. Yung virgin, Isaiah 7:14, marami. Matthew 1:23, marami, letra po letra. Revelations 14:4, pati si Kristo at 144,000. Yung perpetual, kasi yung sign and power of God in Isaiah 7:14 shall continue forever. Luke 1:35, letra po letra yan. So yung forever, yung perpetual yun. Okay. Ang next question ko, sabi mo Bro Alvin ay meron pong tawag na ito explicit na nakalagay o letra por letra na perpetual virginity sa Biblia. So ang sabi po dito Brother Alvin no ng isang Katoliko, gusto ko babasahin sa iyo, no? Ito. Okay. Hindi ito. Wait. Okay. Ang sabi niya Bro Alvin, ito. Sige, Pastor Dino. Yeah. Okay, wait lang. Running Buksan time. ko lang. Okay. Okay. Sabi po dito ng isang Katoliko, St. Paul Center. Isa po itong website ng Roman Catholic. Sabi niya, as with Mary assumption, we can safely affirm that the dogma of Mary's perpetual virginity is biblical, even if it isn't explicitly stated. Tanong, tama ba yung Katoliko dito? At tama ba ang mga Katoliko, Roman Catholic dito sa sinabi niya? Na wala daw, wait lang. Na walang, okay. Tama ba ang mga Katoliko dito na sinasabi niya walang explicit na nakalagay sa Biblia? Yes or no? Yes, tama. Kasi ang unang punto, Pastor Dino, biblical. Sabi niya, biblical. So, nandyan sa Biblia. So, tutulan mo yan. Dapat sa ngayunan mo rin yan, to be fair. Tapos sabi na hindi explicit, meaning sa isang talata yan. Sabi ko, explicit sa 2 talata. Ang forever, perpetual, Luke 1:35. The power of God will overshadow you and will continue with you forever. Tapos Isaiah 7:14, Okay. it is the sign of the virginity. Okay. Sabi mo, walang may nakalagay kanina explicit sa Bible, nag-yes ka, meron, sabi mo. Ang sabi naman ng reference ninyo ay hindi explicit stated sa Bible ang perpetual virginity. So sa makatuwid, yung katuwiran yung dalawa ay kontrahan. Tama ba yung sagot mo na yun, Brother Alvin? Yes or no? Categorical? Yes, tama. Kasi ang ibig sabihin ng author dyan na binasa mo bago lang, explicit sa isang talata. Yung sagot ko sa iyo kanina, explicit sa 2 talata. Kasi buong Biblia to eh. Tama naman, walang isang talata na perpetual virgin. Pero kung dalawahin mo, tatluhin mo, marami.
Mateo 1:23, Isaiah 7:14, Revelations 14:4. Okay. So dito, Brother Alvin, sa talata, gumamit ka ng Revelation chapter 14 verse 4. Si Kristo ba ang si Maria ba ang tinutukoy dito na mga perpetual virginity? Yes or no? Yes, si Kristo una dyan, Revelations 14:4-5. Tapos si Mama Mary kasama dyan. 144,000 yan eh. Tapos hindi kasama si Mama Mary. Sino yun? Okay. Sure. 100% kasama. Okay, next Next question. question. Sabi mo dito sa Revelation 14:4, ang sabi dito, Bro Alvin, sabi mo isa si Jesus dito, sabi mo these are they which were not defiled with woman, for they are virgins. Tanong, Yes. isa ba si Kristo dito sa woman? Yes or no? Hindi sa women. Ito mga lalaki to. Mga lalaki to, no. Kasi they follow the Lamb wherever he goes. Mga lalaki nga to eh. Oh. Pero, ibig sabihin, si Kristo, walang letra po letra, perpetual virgin si Kristo. Pero maintindihan mo dito, ganun din si Mama Mary, hindi kailangan na explicit. Letra po letra. Virgin, Mateo 1:23, perpetual, the sign of God will continue, Luke 1:35. Yun lang explicit. Tatlong verses explicit yun. Kaya Pastor Dino, bumalik ka na sa Katoliko, simple lang Biblia intindihin. Okay, ikaw na po mismo nagsabi na hindi na explicit sa Bible ang perpetual virginity. So sa makatwid, Brother Alvin. Wait lang. Okay, ikaw na mismo nagsabi na hindi nakalagay sa Biblia ang perpetual virginity. So sa makatwid, Bro Alvin, mula ngayon hanggang matapos ang debate natin, titindigan mo ba na tama yung sinabi mo na yun? Yes or no? Yes, si Kristo. Si Kristo nga, yes, si Kristo. May sinabi ba, si Kristo perpetual virgin? Hindi, pero ikaw naniniwala ka. Kasi pag sabihin mo, hindi virgin si Kristo, hindi pure, as a demonyo pala si Kristo mo. Perpetual virgin si Kristo. Ganun din si Mama Mary. Ganun din 144,000. Nasa Katoliko lang, wala sa inyo. Kaya balik ka na sa Katoliko. Okay. Next question. Si Jesus Christ ba may mga kapatid ayon sa Biblia, yes or no? Yes, pero hindi yun kapatid mula sa tiyan ni Mama Mary. Wala kang mababasa na mga kapatid ni Kristo sa kanyang nanay. Mga kapatid, ibig sabihin in a wider sense in the Hebrew word meaning kindred, pariente, relatives, kinsman. For example, cousins. Isaiah 5:1, cousins. Meron dito, cousins. Sabi mo ay cousins. Sa makatuwid, si Jose ba wala siyang anak sa una niyang asawa ayon sa aral ng Katoliko? Meron o wala? Ay wala kay Santa Maria na kanyang asawa. Isa lang asawa ni Jose. Wala siyang anak kay Maria. Mga cousins ngayon outside of Jesus, Joseph and Mary. Mga nila, halimbawa sa Mark 15:40, another Mary which is a sister of Mother Mary. So ang mga anak noon, mga cousins si Jesus. Sila James, Joseph, etc. Ayun ang tinutukoy sa Biblia. Sa makatuwid, tama po ba ang Catholic answer na sabi niya si Jose ay may asawa ng una bago kay Maria sapagkat may mga anak? Tama ba Katoliko dito o mali? Mali ang Catholic answers, that is only a theory. Kaya ang magisterium sa amin, ang aming sinasandalan, ang magisterium, tinuturo talaga officially, walang anak si Jose. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live kay Faith Anahaw. Sabi niya mag-ampo na adiha Novena Alvin. Shoutout din kay Impas na pod Jerwin, Impas na pod ang luha aning Alvin. Shoutout din kay Pastor Ken. Congrats, highlight Pastor Dino. Titindigan niya hanggang matapos ang debate. Shoutout din kay Amy Alfonso, kay Lupi Elpa, kay Gio Medio, Mateo 13:55-56, at kay Nova Liza, Jerry Sumaya. Shoutout din kay Yakar Malchuti. Dito kay Pastor Alexander Santos, Pastor Elmer Chavez, mga kapatid. At yun, dako tayo sa rebuttal. First presentation ng negative. Pastor Dino, your time start now. Ayun, hindi po rebuttal bro ha. Okay, mag-present muna ako. So ayun, maraming salamat mga kaibigan at kapatid. Nagkaroon naman tayo ng panibagong paksa, no? Perpetual virginity. Una, gusto ko po i-emphasize, ano po bang ibig sabihin ng perpetual virginity?
ibig sabihin po ng perpetual, no? Yan yung continuing forever. Yan po yung ibig sabihin ng perpetual, continuing forever. Pag sinabing namang virginity, hindi po nagalaw. Okay? Hindi po siya nagalaw. So, ganun pa man, why perpetual virginity is wrong? Ayan. Because the Bible clearly states that complete details written about Mary. Okay? First, ayan na, may punto tayo ha. Biblical references. Pag sinabi pong biblical references, yung nakasulat sa Bible, ito yung tamang presentasyon, Brother Alvin. No? Una, si Jesus po ay may mga kapatid. Tulad ng mababasa po natin. Hindi po cousins, ibang cousins po Alvin ha. Ang cousin ay pinsan. So ito, kapatid. Mababasa po natin at inamin ni Bro Alvin may mga kapatid daw. Dito po sa Matthew chapter 13, verse 55 hanggang 56. Basahin natin, 55 to 56. Ang sabi po dito, hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago, at Jose at Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? Ito sa 56. At ang kanyang mga kapatid na babae, ay may kapatid pala na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? No? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? So dapat, Brother Alvin, kung sabihin mo ito ay pinsan, i-conclude mo na agad kung sino po yung kapatid ni Maria o kapatid lamang ni Jose. No? Ngayon, sa aral po ng Katoliko at sa iba po, ay si Jose ay may asawa siya ng una bago kay Maria. Tandaan po natin ha, may asawa siya ng una, ang palusot nila, kaya daw may kapatid na tinawag sapagkat si Maria, si Jose, ay may asawa siya ng una. Na-research mo muna Bro Alvin bago ko matuloy yung tanong mo mamaya. Ayan, may mga kapatid daw siya sa una, kumbaga, tawag doon step brother, no? Ang Panginoong Hesukristo. So ngayon, ayon po dito sa Greek, ginamit po kasi mga kaibigan, yung sister po dito, ang Greek niya ay adelpe, ang ibig sabihin by birth, sister by birth. Ano daw po? Kapatid niya sa kapanganakan. Hindi kapatid sa pinsan. Okay, gets? Kapatid sa kapanganakan. Hindi kapatid sa pinsan. Okay? Marcos chapter 6 or Mark chapter 6 verse 3. Bro Alvin. No? Mark 6 verse 3. Ang sabi po dito, hindi baga ito ang anluwagi ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? Hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? O, inulit na naman. Ganon din po. No? Sister by birth. Okay? So dito naman po, sa Galatia chapter 1 verse 9. Galatia chapter 1 verse 19, Galatia chapter 1 verse 19. Ang sabi po dito, no, ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Ay, kapatid daw po ng Panginoon. Kung titingnan po natin dito mga kaibigan, adelpon, ang Greek na ginamit na kapatid ay adelpon, born of the same two parents. Ipinanganak daw siya pareho, no? Sa dalawa niyang magulang, pinanganak sila pareho, no? Pareho din po yung dalawa nilang magulang, si Maria at si Jose. Ulitin natin, adelpon, born of the same parents. Okay? Yan po ang biblical references na sa Bible. Number 2, cultural and historical context. Ano po ba ang biblical and historical context? Una po, napatunayan natin through biblical. Pangalawa,
itong doktrina pong ito, mga kaibigan, ay nabuo lamang i-development po ito. Hindi po ito itinuro noong unang siglo. Katulad ng babasahin ho nating reference, excuse me, babasa po tayo ng reference dito po sa Wikipedia. No? Wikipedia po, mga kaibigan, ito po ang ating mababasa. Ang sabi, the extant written tradition of the perpetual virginity. Ginamit po dito ang tradisyon. Written tradition. Ano pag sinabi pong tradition po, mga kaibigan, ano po pa yan? Ito po, pag sinabi pong tradition, okay. Pag sinabi pong tradition, mga kaibigan, gusto ko talaga detalyado po ang ating referensya. Okay. Pag sinabi pong tradition ay ito, no? A belief or a story of a body, of beliefs of stories relating to the past that are commonly accepted as historical, though not verifiable. So, hindi siya verifiable. Kung baga, kwento, agam-agam. Ano siya? Story, hindi history, kundi story. No? Ala MMK. Okay? So ngayon, ganon, hindi siya verifiable. Kaya po, ibalik po natin dito. Sabi niya, tradition of perpetual virginity of the first in the late 2nd century, text called the Proto-Evangelium of James. So ito pa ay agam-agam. Ito usap-usapan. Hindi siya verifiable. So therefore, the Second Council of Constantinople in 553 gave her the title Epartinos, meaning perpetual virgin. So dito siya, mga kapatid, 6th century lamang po siya, binigyan po ng pagkakilanlan na perpetual virginity of Mary. So hindi siya verifiable during 1st century and 2nd century. Dito lang talaga siya natin naging agam-agam 2nd siglo. Kung baga, usapin lang, tinutuo. No? So hindi siya totoo. Pangatlo, una, biblical references. Pangalawa, cultural and historical context. Number 3, interpretation and implication. Ano po ba ang implication at saka interpretation? Nang magkita si Maria at Jose, ay virgin si Jose. So therefore, mali ang Katoliko o mali si Brother Alvin doon po na may stepbrother si Jesus sa pamagitan po kay Jose. May mga reference po sila, Catholic answer at iba't iba pang mga references, Brad Alvin. No? Then, number 2, letter B, A, nagkita si Maria at Jose, no, ay virgin si Jose. Okay? May mababasa po tayo ditong mga references. B, ang hangganan ng pagka-virgin ni Maria hanggang sa pagpanganak lamang kay Jesus. Tulad, babasahin po natin, mga kaibigan, ang reference po dito, ang sabi po dito sa Matthew chapter 1, verse 25. Okay? Matthew chapter 1, okay, Matthew chapter 1, verse 25. Ang sabi po dito, but they refrained from having sex until she gave birth to her son, whom they named Jesus. So, hindi daw siya ginalaw ni Jose, si Maria, hanggang sa may panganak ang Panginoong Hesukristo. Bagos nagkaroon sila ng mga kapatid, nagkaroon si Kristo ng kapatid after nung pagpanganak kay Jesus. Ibig sabihin, nagkaroon po ng sexual intercourse kasi mag-asawa yung dalawang yan eh. Okay, mag-asawa, normal po yan. C, may mga kapatid ang Panginoong Hesukristo katulad po ng ating nalatag kanina. Kaya, mga kaibigan, yung latag ni Bro Alvin kanina, no, ay hindi po makatwiran sa mga talata, no? Ano bang talata 'yon? Isaiah, Revelation 14:4, hindi naman tumutukoy ng perpetual virginity. So nilatag niya tungkol sa pagka-virgin ni Maria. Wala naman tayong problema tungkol sa pagka-virgin ni Maria, Brad Alvin eh. Ang problema mo, perpetual virginity. Time. Okay. Okay, so dako tayo sa first cross ng ating affirmative.
Brother Alvin ng Catholic, your time start now. Okay. Maraming salamat, Brother Josh, ating moderator at sa kay Pastor Dino Diaz ng Baptist Church. Ang una kong tanong, Pastor Dino, alam mo ba na yung nagtuturo sa premise mo na, Pastor Dino, na nagtuturo na si Santa Maria ay hindi birhen, una ay ang heretiko, first time in the church history sa early centuries, ay si Helvidius, isang heretiko condemned by the church. Alam mo yun o hindi? Nagtuturo na di virgin si Mama Mary. Okay, Yes or no? fallacy Alam po mo? question. Okay, 10 seconds fallacy pong tanong. Okay, Yes or ngayon, no? ano, 10 Objection, seconds Mr. po. Moderator. 10 seconds po. Sige. Fallacy yung question, Sige. manong alam. First century pa lang po, sa Matthew chapter 1 verse 25, may hangganan po ang pagiging berhen ni Next Maria, question. hindi siya perpetual. Next question. The Holy Bible, Douay-Rheims version dito sa commentary Matthew 1:25. These words, Helvidius and other heretics most impiously inferred that the Blessed Virgin Mary had other children besides Christ. So ito, kasama mo pala si Helvidius sa ibang heretiko nagtuturo na may ibang mga anak si Santa Maria kaya hindi virgin. Kasama mo pala, yes or no? Sagot. No, hindi ko siya kasama. Ang kasama ko ang Biblia sapagkat sinabi sa Biblia, may mga kapatid po si Maria at ang pagiging si Jesus na anak ni Maria at ang pagiging virgin po ni Maria ay may hangganan, sabi po ng Biblia. Matthew chapter 1 verse 25. Then sa Matthew 13:55 verse Matthew chapter 13:55 to 56, may kapatid si Next question. Next question. Sige po. Alam mo ba, Pastor Dino, yes or no? Yes or no to categorical ha? Na may letra po letra dito sa loob ng Biblia. Ito, literal version, meron akong Biblia dito. Na the word kapatid, adelphoi in Greek, means, letra po letra ha, means kinsman, relatives, the race, ang rasa mismo. Alam mo yun, meron ba ditong talata dito letra po letra? Na adelphoi not only means blood brothers and sisters, kundi the wider sense, kinsman, relatives, mga paryente, karasa. Yes or no? Alam mo? O hindi? Palasi Sabihin mo po, kung hindi mo palasi. alam. Okay, palasi po. May salitang alam. So, strawman palasi. So, makatuwid, 10 seconds. So, sa makatuwid po, umamin at lumabas sa bibig ni Brad Alvin, ang adelphon po Objection, ay isa sa moderator. definition. Okay. Next question. Pero time stop mo na. 10 seconds ako eh. Oo, pero Hindi, may One- objection pa rin ako. Kahit pag 10 seconds ka, I have the right to object para linawin natin to. Moderator, okay. So 10 seconds yun tapos. Objection, proceed. ang objection ko, moderator, okay ako sa 10 seconds. Ang ayaw ko, moderator, yung before siya mag 10 seconds, babanatan niya na fallacy question. He is not in a position to attack my question kasi valid ang question ko. Kahit saan, that is question that is valid. Okay. So Huwag atakihin na fallacy question tapos mag 10 seconds. Okay. Mag 10 seconds ka lang, huwag kang mag-comment ng fallacy question. okay, Kung it's not a fallacy question, hindi mo lang masagot eh. Okay, so counter objection meron ba? Dun sa- Okay, counter objection natin po. Ay palasi po yung question kaya nga 10 seconds ako. Kasi nag-conclude na siya una na dinidisregard niya yung brother in blood. Okay, So, yun sabi ko fallacy. Okay, so ganito ang decision natin dyan. Technically kasi, dapat tumawag muna ng 10 seconds bago tayo Yes. Sige. Oh, 10 seconds muna. Okay na. Ulitin ko sa Muna to, Tama. Alvin. Okay, so Ah. tumawag lang ng 10 seconds tapos ipasok lang dun yung Sige po. sabi mo pala si ganun. So, bro Alvin, proceed ka sa question. Time is show. So next question. So ngayon, Pastor Dino, as a follow-up, you imply sa amin dito sa debate natin ngayon na hindi mo pala alam na may letra po letra daw, the word adelphoi in Greek, no, na brothers and sisters in English, kapatid, lalaki at babae, in Tagalog at Cebuano. Meron pala dito letra po letra sa Biblia, letra po letra ha, meaning pariente, relative, kinsman, karasa, kalahi. Meron pala talaga. Hindi mo lang alam. Yes or no? Sagot. Fallacy po, 10 seconds. Huwag nga. Mr. Moderator, lumabag na 10 naman. seconds. Huwag mo na magsabi ng Okay, palasi. Diretso ka ng sagot 10 So again, seconds. mauuna yung 10 seconds, Pastor Dino, ha, before sige mo po. banggitin yung policy. Ayan. Yes. Sige po. Proceed, Pastor. Sige po. 10 seconds fallacy na naman. Bakit po? Nag-conclude si Bro Alvin, na-exclude niya ang brother in blood.
Malinaw po talaga, Bro Alvin. Ang tinutukoy ng kapatid, 10 seconds. brother Next question. in blood. Okay. Next question. Ako na lang magbibigay ng talata. Kaya hindi mo alam, babasahin ko muna moderator as a premise. Romans 9:3. Basahin ko as a premise tapos magtanong ako dito. Para sa aking mga kapatid na mga kalahi at mga kababayang Hudyo. O ayan, sabi ni San Pablo, ang mga kapatid daw niya including mga kababayang Hudyo at mga sa 3, sinabi dito, kalahi. So hindi lang pala blood brothers and sisters. So ngayon, Pastor Dino, tatanggapin mo itong katotohanan na hindi lang pala blood brothers and sisters, the same parents, father and mother, ang meaning sa brother in Hebrew and in the Greek, in the Bible. Yes or no? Tanggapin mo, hindi. Yes or no? Sagot mo na, tanggapin ba o hindi? Yes or no? Sagot. So, Categorical. connected po doon sa unpremise, no. Bakit? No. Kasi kung titingnan po natin, mali po yung konteksto mo, Bro Alvin. Ang premise, no, dito po sa Matthew chapter 13, 55 to 56, ito kasi iba ito eh. O, tingnan mo. For I could wish that my set were accursed from Christ of my brethren, my kinsmen. Iba yung kalahi, iba yung salaman. Next question. 20 Iba seconds. yung Bro Alvin. Next question. So Pastor Dino, yung Romans 9:3, tutulan mo yun, yung wider sense na meaning ng brother, nakasama pala relatives, kinsman, tapos karasa, kalahi. Tutulan mo yun. Yung talata mismo, sinabi mo kanina, no. So ibig sabihin, emphasize ko lang ngayon, tutulan mo yun, letra por letra. Yes or no? For emphasis. Ano, tutulan ko yung pag-uunawa mo Tutulan mo. sapagkat mali. Tutulan ko yung pag-uunawa mo sapagkat yun ay mali, Brad Alvin. Una, magkaiba po ang konteksto at premise. Ito hindi po kapatid ni Kristo sa sa laman, sa dugo. Ito po, mga anak talaga ni Maria. Yan, hindi naman anak ni Maria yan, bro eh. Hindi anak ni Maria sa Romans 9:3 eh. Next question. Wait lang. Kaya mali po yung premise mo. Sige po. Time number, Dino. Let's listen to the moderator. So my next question is, you quoted Matthew 13:56, etc. Alleging that maraming brothers and sisters si Kristo. Tapos sabi mo, mga anak na Maria. Meron bang mababasa dito letra po letra, mga anak ni Maria? Honestly, Meron. Pastor Dino? Letra po Meron letra, po. anak ni Maria? Oo. Babasahin ko. 55. Ang sabi po dito, hindi baga ito ang anak ng luwagi? Hindi baga tinawag na Maria ang kanyang ina? So ina niya daw si Maria, 56. At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Hindi, may anak talaga si Maria, mga babae daw, Brad Alvin. Kapatid ni Jesus. Next question, please. Next question, walang nabasa dito, Pastor Dino. Letra po letra nga, itong mga kapatid ni Kristo, mga anak ni Santa Maria, mga anak ni Santa Maria. So, ipipilit mo yung kasulungalingan mo, Pastor Dino. Ipipilit mo sa amin, kahit walang mabasa letra po letra, anak ni Santa Maria, ipipilit mo, daldal mo, letra po letra, sa bibig mo, mga anak ni Santa Maria, kahit wala, yes or no, ipipilit mo kasulungalingan mo. Sagot. Pala 10 seconds. Kasi po, ang Huwag na tinutukoy po magpalasit. dito, 3 times sa sige, madras 10 eh. seconds. So 10 10 Gusto seconds. ko na lang sagot ng 10 Oo. seconds. Huwag na Sige po. magsabing palasi. Yun nga yung object ko, Pastor Dino eh. Iuna Okay. talaga, Pastor Dino ha, yung 10 Sige po. seconds. Apo. Sige bro, proceed. 10 seconds, palasi ka na naman ulit. Bakit po? May nabasa na nga, Bro Alvin. Ano pang ipipilit na hindi nabasa? Yan, 55, oh. Time. Ah, 7 okay. minutes time. So dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate mga kapatid. So shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong 102 live comments ngayon. 36 current live viewers. Shoutout kay Gio Medo, kay Paharon Anahaw, yes, brother and sister of Mother Mary. Shoutout din kay Raymond Adelpos in Greek has wide meaning at hindi yan talaga blood brothers or sister. Shoutout din kay Jix Robosa, hahaha, huli ka. Shoutout din kay Jerwin Busalan Butata Alvin, hahaha. Shoutout din kay Yakar Malchote. Virgin birth lang ang doctrine dahil napaka-importante sa incarnation ni Christ. Shoutout din kay Warrior Winner Dino Diaz. Shoutout din kay Paul Lapura. Interesting, the same Greek word ang ginamit sa Biblia na si John at James, magkapatid. Peter at Andrew, magkapatid din. Ibig bang sabihin, mga kakasen lang din sila James at John at Andrew at Peter? Consistent ang Bible sa paggamit ng brother of Jesus. May Greek word din ang word
na cousin sa Biblia, bakit hindi cousin ang ginamit kung cousin lang naman pala sila? Pero din kay J. Pasos, kala niya porket nakabasa lang ng kapatid, kapatid na sa nanay, hindi pwedeng banggitin yung word na ginamit niya. So, mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Alvin Gitamundok ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Brother Rash, at sa ating kaibigan si Dino Diaz sa Baptist Church. Magandang talakayan natin ngayong gabi, Pastor Dino. Napakaliwanag, napakamalumanay, nakalma lang, no? In a very gentleman's way. Itong ganitong dialogue ang sana gagawin ng lahat ng mga debaters dito sa Russia TV. So, una kong punto, tama yung nag-observe dyan sa baba, virgin birth lang daw, kailangan. Imposible nga mag-virgin birth kung hindi virgin si Mama Mary. Kasi, paano siya nag-conceive kay Jesus? God made man, Emmanuel, virgin. So yun ang pagpanganak na virgin birth. Bakit hindi i-preserve ng Diyos yung virgin birth? Hindi na yung virgin birth kung later, hindi na virgin si Mother Mary. Masisira yung virgin birth. Kaya yung kontra yung pagka hindi birhen ni Mama Mary, pag sasabihin mo virgin birth si Kristo. Ayan ang punto niyan, at is impossible kasi wala ngang lalaki gumamit kay Santa Maria as an instrument for the conception of Jesus in the womb of Mother Mary. Kaya, to be consistent with the Bible, kung kaya ng Diyos na virgin birth si Kristo kay Mama Mary, kaya din niyang maging virgin, perpetual virgin si Mama Mary, tulad ng kaya ni Kristo na maging perpetual virgin. Si Kristo perpetual virgin, kaya ng Diyos. Si Mama Mary, i-preserve si Mama Mary na perpetual virgin, hindi kaya ng Diyos. Kasi talo si Mama Mary, talo si Señor San Jose, talo si Kristo, talo ang Holy Spirit, talo ang Holy Trinity ang Diyos sa pita ng laman ni Satanas. Sabi ni Pastor Dino, natural lang yan Alvin, na they would make love and have sex para magkaanak ng iba. Natural yan sa atin, Pastor Dino. Hindi naman tayo tatay at nanay ng Diyos eh. Huwag mo sabihin kay Señor San Jose, kasi pagtatawanan ka ni Santa Maria at ni Señor San Jose, bakit? Sabihin sa'yo, huy Dino, bugtong na anak ng Diyos. Tapos dagdagan mo ng another anak. Di, kung anak ni Mama Mary sa tiyan, ay may kapatid si Jesus sa Diyos. Igalang si Jesus sa tiyan ni Mama Mary at si God the Father. Si God the Father ngayon may adopted sons and daughters na naman. Marami. In the flesh of Mama Mary, the Holy Spirit, may mga anak na lalaki at babae. Tulad ni Jesus na anak ng Diyos. Ibugtong Ano na yan ngayon? Mga protestante, huwag kayong masiyahan dito sa debate. Blag-blag kayo dito, bugbog sarado. Si Brad Alvin, kahit gawin natin itong banatan, parang boxing, bugbog ang kalaban. Gawin natin maluman na yan as chief apologist. Bugbog pa rin. Sigurado yan, 100% hanggang sa kamatayan ko. Because God has promised me that I will be invincible in public debate. Zacarias 12:10, tingnan natin. Masisira itong Biblia. Ang daming talata dito masisira. Zacarias 12:10, isa na to. Prophecy. Masira pa yung Isaiah 7:14, Mateo 23. Isisirain pa ni Pastor Dino at mga protestante, hindi katoliko. Zacarias 12:10, dalawa ng propeta na sinuntok ng mga hindi katoliko at sinipa. I will fill the descendants of David and the other people of Jerusalem. The Holy Bible, Good News Translation, Protestant ito. They will look at the one whom they stabbed to death. Si Kristo to. John 19:37. Revelations 1:7-9. Tinuhog nila si Kristo. And they will mourn for him like those who mourn for an only child. They will mourn bitterly like those who have lost their firstborn son. Firstborn ba si Kristo kay God the Father, sa Holy Spirit? Yes. Bugtong anak ng Diyos. John 3:16, and many verses in the Bible. Bugtong anak ba siya kay Mama Mary? Yes. Zacarias 12:10, Isaiah 7:14. Manganak ng isang lalaki, isang birhen. Pastor Dino, mga hindi katoliko, isang birhen, manganak ng hindi marami, isang anak na lalaki. Kung may kapatid pa siyang lalaki, di, masisira yung daldal ng Diyos. Sinungaling ang Holy Spirit, dalawa pala, nagdagal ng 3 ni Jose. Kinabayo si Santa Maria kasi kabastusan itong hindi katoliko.
Okay, normal ko no, natural ko no. Mantakin no, pinatungan ni Sino San Jose sa Santa Maria. He's a just and a good man, Mateo 1:19. Si Sino San Jose, hindi yan si Badalvin, si Pastor Dino, hindi. Hindi yan si Rasha. Na pumapatong sa asawa. Hindi po. He is a just man, Matthew 1:19. Kaya hindi mangyayari yan kasi masisira ang Biblia. Pag Joseph would that time, Mary would tell her, Joseph, you are my husband, you are a just man. Masisira ang Isaiah 7:14. Ikinot na ni Mateo, na apostol. Ipinahayag na sa buong mundo, Mateo 1:23, berhin ako mga anak ng isang lalaki lang. Idagdagan mo James, Joseph, John, etc. Di marami na, masira ang Biblia. Zacarias 2:6. Firstborn son. Is Jesus the firstborn son of the Father? Yes, John 3:16. So follows that he must also be the firstborn son of Mother Mary. Kasi si Mother Mary lang kanyang nanay. Kung may kapatid siyang lalaki at babae, marami daw. Sabi ni Pastor Dino, mali naman pagkaintindi. Matthew 13:56. Kung marami, hindi na firstborn son of the Father, kay hindi na bugtong. May mga kapatid pala, di anak din yun ng Diyos Ama. Kasi parang inasawa na ng Holy Spirit si Mama Mary, inanak ka na ng isa na bugtong, masisira yung pagkabugtong ni Jesus. Kaya yung virgin birth masisira. Pagkabugtong ni Jesus na anak ng Ama, masisira. Biblia masisira. Isaiah 7:14 sa Zacarias 2:10 para sundin ang pita ng laman ng mga hindi Katoliko sa buong mundo. Mula pa kay Hilbidios na erehe hanggang sa pagbalik. Galing yan kay Satanas na isip. Pastor Dino, mahawa ka naman sa kaluloob. Diyan, hindi ka na mapunta ng langit dyan eh. Kasi tinutulan mo yung letra por letra sa Revelation 14:4-5. Parang narinig ko kanina sa sagot mo, parang si Kristo, hindi mo sinali dito na virgin si Kristo. Walang mababasa perpetual virgin, pero grabe naman pag hindi ka naniwala, hindi ka na nga Kristiyano pag sabihin mo, Brother Alvin, wala kasi explicit na letra por letra sa Revelation 14:4-5 na si Kristo, perpetual virgin. Kaya hindi rin ako maniwala si Kristo, perpetual virgin. Ibig sabihin si Kristo, gumapang sa babae. Ha? Baka tulad ka ng Mormons na inasawa si Santa Maria Magdalena. Ano ko, Pastor Dino, grabe talaga kasama sa demonyo ng mga reliyon, tinatag ng tao, inspired by the devil, 1 Timothy 4:1-3, John 8:44, kasinungalingan. Mantakin mo, tutulan mo Romans 9:3. Tama yung Romans 9:3 sa context mo sa gospel, yung Matthew 13:56, yung Mark 6:3, sinabi dyan, Mark 15:40, iba ang nanay nun ni Joseph. At yung tinutukoy dito, hindi mo nga na-context ang Biblia. Yun ang kulang sa hindi Katoliko. Kasi walang alam sa Biblia. Kasi bakit? Sulpot lang in 16th century, 1609, John Smith. Ang Katoliko talaga, hindi sulpot kasi original to. Bumalik lang kayo dito mga hindi Katoliko. Maawa kayo sa kaluluwa. No? Mark 15:40. O sino yung ina? Si Santa Maria ba? Hindi. Some women were there. Ito na yung makapatid ni Kristo na babae. Looking on from a distance, among them were Mary Magdalene. O hindi ba kapatid? Si Santa Maria Magdalena, kapatid din kasi wider sense, Romans 9:3, relatives, kinsman, karas, pariente, kalahi. Mary, itong Mary, hindi to si Mary nga Mother Mary ni Kristo, kundi Mary, according to tradition, sister to ni Mother Mary, so auntie ni Jesus Christ. Who is the mother of the younger James? Sa Mark 6:3, James, Santiago. Galatia 1:14, James, Santiago. Talata mo, Matthew 13:56, James, Santiago. Napakaliwanag mag-explain talaga. Basta may Holy Spirit. Kasi nagsimba ako, nag-umpisal, kaya very clear, very articulate. James and of Joseph. Yun, ang Salome, yung sister Salome, saka yung isa pa si Mary Magdalene. Mga cousins to ni Kristo, according to Isaiah 5:1 sa prophecy. Kung wala palang cousin dito, ang ibig sabihin, di sira ang Roman 9:3, Isaiah 5:1, sira itong Marcos 15:40, at maraming talata ng Biblia. Kanina, Isaiah 7:14, quoted by Matthew 1:23, tapos Zacarias 2:10. Si Jeremias, gayon din firstborn son and only son, Jeremias 6:26, at many verses in the Bible, consistent ng Biblia. Firstborn son of the Father, tapos meron the only son of the Father, bugtong anak ng Diyos, tapos may mga kapatid na mga na younger brothers and sisters, mayroon palang younger sons and daughters si Yahweh, God the Father at the Holy Spirit.
Maawa naman kayo mga hindi Katoliko sa kaluluwa nyo. Ang dami nyong kalukuhan ng mga aral sa demonyo, mga kasinungalingan. John 8:44. Ang ama talaga ng kasinungalingan, ang demonyo. Tingnan nyo. Mula sa pool na nakikipagdebate ako, hindi lang si Pastor Dino ha, sa mga protestante. Marami talaga tutulak ko, Brother Alvin, para saksi ni Huba, tutulak ko sa Badista, tutulak ko, Brother Alvin, dyan sa talata, letra po letra. Pero sa Katoliko ako, minsan nila ako tutulak ko dyan. Wala ko siya. Mamatay na lang kung tutulan sa Biblia. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross. Pastor Dino, your time start. Okay. Ginamit mo ang Zacarias, ginamit mo ang Romans 9:3, at sabi mo din kanina, Bro Alvin, wala talagang mababasang perpetual virginity sa Bible. So sa makatuwid, itong tanong ko, tama ba yung panindigan mo na walang mababasa na perpetual virginity sa Bible? Tama ba, Bro Alvin, yung panindigan mo na yun o mali? Wala akong sinabi. Objection. Ikaw ang mali, ako ang tama. Objection. Proceed, Pastor Okay, Dino. tanong ko kasi, ang categorical ko tama o Bumawi mali. nga ako eh. Sabi Wait lang, ko, wait lang. ako ang tama, sabi niya ikaw mali. Wait lang, unahin natin. Sabi niya kasi, ang tanong ko sa kanya moderator, ginamit niya Zacarias at Romans 9:3 na sabi niya din, walang may nakalagay daw doon na perpetual virginity. So sa makatuwid, yung panindigan ni Bro Alvin. Tama ba yung paninindigan mo, Bro Alvin, na walang mababasa sa Biblia perpetual virginity? Tama o mali? Tama o mali, Bro Alvin? Categorical. Sinagot ko naman, Brother. Counter objection, sinagot ko. Pero pinaliwanag ko bakit ako ang tama, si Dino ang mali. Kaya Okay. nag-object agad siya. Okay, so Tama. dito ika-clarify lang natin yung sagot ng ating affirmative. So ang sagot mo ay tama. Tama ako. 20 seconds, proceed. Amen. Tama ako, pero mali kang pakahulugan mo kasi ang pagkatama ko, hindi sa isang verse explicit. Tulad ni Kristo, hindi explicit perpetual virgin si Kristo. Pero kahit hindi perpetual virgin si Kristo, maintindihan natin sa Biblia, Romans 14:4-5, Revelations 14:4-5, na perpetual virgin si Kristo. Lalo na si Mother Mary na may virgin talaga na kanapit kay Mary. Okay. Isaiah 7:14. Next question. Ang paksa natin ay perpetual virginity. Kinakapit mo kay Kristo. Tanong, may aral ba ang Katoliko ayon sa CCC, perpetual virginity si Kristo? Meron o wala? Yes, meron. That is Okay. our dogma of the church. Na perpetual virgin si Kristo at si Mama Mary. At sa Bible, marami din, 144,000. Kayo wala kahit isa eh. Si Kristo nga sa inyo, hindi pala perpetual virgin. Kung virgin birth si Kristo, virgin birth si Mama Mary, di palagi siyang virgin sa lang dalawa. Forever and ever. Okay. Saan mababasa sa CCC ninyo, bro? Perpetual virginity si Kristo. Yung verbatim, ha? Saan? Anong number? Hindi sinabi na the word virginity is not used, but Christ is celibate among the 144,000 in Israel. So, kahit na hindi mo mabasa letra po letra dyan, pero hindi mo matanggap na perpetual virgin si Kristo. Anong klase kang Kristiyano, Pastor Dino? Si Kristo na ngayon, pinupulaan mo. Sabi mo Huwag kasi, mong banatan si Kristo. pilit mo kasing i-apply kay Kristo ang perpetual virginity bagkos ang perpetual virginity applied lamang kay Maria. At tinanong ko, sabi mo dogman nyo yun. At tinanong ko sa CCC nyo, wala naman kamong nakalagay doon na perpetual virginity kay Kristo. So sa makatuwid, Bro Alvin, tama ba yung sagot mo na yun na wala sa CCC ninyo na doktrina tungkol kay Kristo na perpetual virginity siya? Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Tama ako. Kasi sinabi ko, kahit hindi explicit kay Kristo, grabe ka naman, hindi ka Kristiyano kung hindi mo tatanggapin na perpetual virgin si Kristo. Kasi hindi nabasa sa CCC ng Katoliko, hindi na perpetual virgin si Kristo. Kahit sa Biblia, mababasa, Revelations 14:4. Grabe ka naman, Pastor Dino, huwag mong banatan si Kristo. Magkakasala ka niya ng mortal sin. Virgin ang ating Panginoon, huwag mong banatan. Okay. Awa ka. Sabi po nito sa Matthew chapter 1, no, Matthew chapter 1 verse 25, Brother Alvin, ginamit mo dito na at hindi nakilala siya dito po sa magandang salin po Catholic, ito po sa Matthew chapter 1 verse 125. Magandang balita, no? Sabi po dito ang salita ng Diyos 125. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa ipanganak nito ang sanggol.
nang manganak na si Maria, pinanganlang Jose, ang sanggol ng Jesus. Tanong, tama ba yung talata nito na hindi daw pa siya sumiping hanggang sa ipanganak ang Panginoong Hesukristo? Tama ba ito? Yes or no? Tama, Mateo 95. Ang ibig sabihin niyan, pagkatapos lang siya ay manganak, hindi pa rin sinipingan kasi hanggang doon nga, hindi ka na sinipingan. Oh. So, till, yung word till, hindi na nagsabi ng future, sinipingan in the future, walang sinabing ganyan, kayo lang eh. Yan ang stand ni Helvidius, oh. Mateo 95, this is the stand of Helvidius and other heretics, inferred from this that the Blessed Virgin Mary had other children besides Okay. Christ. So Mga yung heretiko pala, kayo pala yan. Next question. Next question. So yung till na yun, bro, ay sabi mo ay may hangganan. Hindi sinabing future. So tanong, dahil po ay may hangganan, yung bang perpetual virginity na yun, may hangganan o walang hangganan? Ang perpetual virginity walang hangganan. Kasi sinabi doon, hindi sinipingan hanggang. So yung after the hanggang, hindi pa rin sinipingan. Hindi pa rin sinipingan. Wala mo sinabi na sinipingan after. Eh, hindi nga sinipingan ang una. So probabilities, possibilities, hindi rin sinipingan pagkatapos. Kaya masira yung Biblia sa Kares dosages, bugtong na anak, firstborn Okay, next pa, question. Kung panganay. ang perpetual po ay walang hanggan or forever ang perpetual, at ang pagsiping po dito hanggang sa ipanganak ang Panginoong Hesus. So sa Katoy Bro Alvin, tama ngayon ang ibig sabihin mo na may hangganan ang virginity ng Panginoong Hesukristo. Tama ba yung panindigan mo at unawa? Yes or no? Mali ang pag-intindi Objection, mo. moderator. Yes or no po? Objection. Or no? 10 seconds, Categorical moderator. po. Okay, so 10 seconds. Proceed, Bro Alvin. O 10 seconds. I will not say that your question is irrelevant or palasi. Pero sasagutin kita within 10 seconds, ikaw mali. Next question. Tama ako. Because yung till, Next question walang na. kasama sa future. 10 seconds. Question and tuloy. Next question. Sabi mo kasi, yung till may hangganan. Last 1 minute. So yung perpetual ay walang hangganan. So sumakatwid, Bro Alvin, dahil po yung perpetual virginity ang usapin natin, may hangganan ang virginity ng Panginoong Hesukristo sapagkat ginamit po yung till. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Tama. Bakit? Well, ma-infer nga na walang hangganan kasi babandatan mo si Kristo Pastorino, hindi ka sasamahan. I am serious. Si Kristo virgin yan forever and ever. At ang Diyos Ama, pati Holy Spirit, virgin na forever. Babanatan mo ngayon, tatawanan mo. Sa'yo, hindi na virgin si Kristo. Dito ako sa side sa virginity ni Kristo. Bahala ka na dyan ni Satanas. Kayo, magsama kayo sa impyerno. Kami makatoliko na matuwid, dito kami. So sa mga tuwid, next question, Bro Alvin. So sa mga tuwid, tinitindigan mo yung sagot mo, Bro Alvin, na may hangganan ang virginity ng Panginoong Hesukristo, ni Maria, ni Mary. So sa mga tuwid, tinitindigan mo yung sagot mo na may hangganan ang virginity ni Mary? Yes or no? No, wala akong explicit statement. Review natin video. No, wala akong explicit statement na sinabi kong may hangganan ang virginity. Ang sabi ko, ang hangganan na hindi nga ginalaw. Kaya pagkatapos ng hangganan, hindi pa rin ginalaw. Kung i-review mong video, hindi ka na nakikinig eh. Okay, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa rebuttal ni Pastor Dino. Time start now, bro. Ayun, sa mga kaibigan, ang ganda po ng ating tanong. Sabi ko sa kanya kanina, ginamit mo ang Zacarias at Romans chapter 9 verse 3 at sinabi mo rin na walang may nakalagay sa Biblia o mababasa perpetual virginity. Tama ba yung panindigan mo na yun, Bro Alvin? Yes or no? Anong sagot niya? Yes, tama daw po yung panindigan niya. Na wala daw may nakalagay sa Biblia perpetual virginity. Pangalawa, sabi ko, pilit mong i-apply sa Panginoong Hesukristo ang perpetual virginity. Sapagkat ang perpetual virginity applied lamang po, no? Okay po. Okay, ang perpetual virginity po ay applied lamang po kay Maria. Pero ginamit mo, i-applied kay Hesukristo. So tinanong ko, meron ka ba sa official na aral ninyo na CCC o Catholic Catechism na perpetual virginity na applied sa Panginoong Hesukristo? Meron daw, dogma daw po meron dogma daw ng Katoliko, perpetual virginity.
Ewan ko lang kung magkasundo sila ng moderator niyan. So ngayon tinanong ko, no? Tinanong ko, saan mababasa sa CCC ang perpetual virginity ng Panginoong Hesukristo? Saan po? Ano pong number? Inamin naman, wala daw po may nakalagay sa makatuwid. Nag-assume si Brad Alvin na meron, pero wala. Kaya nga ang hinahanap natin, kasi tayong mga baptist dito, at yung iba pang mga naniniwala, tayo po'y mahilig sa katotohanan. No? Ayaw po natin ng assumptions. Ayaw po natin ng hindi katotohanan. Lagi tayong sa katotohanan. Therefore, ang hanapin natin sa kausap natin ay pawang katotohanan. So, umamin siya, wala naman palang nasusulat doon. So, anong tawag doon? No? Pagsisinungaling, kaya ikaw yung sa Juan 8:44, Bro Alvin, ha? Hindi ako yun. Ngayon, pangatlo, ginamit ko po ang Matthew chapter 1 verse 25. Ano pong nakalagay po dito? Ang sabi po, pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Pansinin po ninyo, sabi ito hanggang sa may panganak ang Panginoong Hesukristo, hindi siya sinipingan ni Jose si Maria. So, ibig sabihin, yung hindi pagsiping, no, ni Jose kay Maria ay may hangganan lamang yun. Hanggang may panganak ang Panginoong Hesukristo. And after that, nagkaroon pa siya ng ibang mga anak. Malinaw. Kaya, kung titingnan po natin, tanong ko sa kanya, tama ba? Ayun bang perpetual virginity, may hangganan o wala? Wala daw hangganan kasi pag sinabing perpetual, forever. So dahil po ginamit ang hangganan po, hanggan po dito, hanggang, so sa makatuwid sabi ko, may hangganan yung virginity ni Maria, yes or no? Nag-no siya, pero sa huli, inamin, oo, tama yung sagot niya na may hangganan ang pagka-virgin ni Maria. Ganon po yun. So umamin naman si Bro Alvin, ganon pa man, hindi po nakatayo ang kanyang paksang tinitindigan mga kaibigan. Hindi po, tingnan mo yung mga talata, Zacarias, Romans, din ano pa yon, Isaiah, Revelation, lahat ng mga talatang ginamit niya, misquotation. Hindi nagpapangsyon sa perpetual virginity. Pilit niya pong idin. Si Maria virgin, si Jesus virgin. Pagiging virgin ni Jesus, wala tayong problema. Pagiging virgin po ni Maria, wala tayong problema. Ang problema natin yung perpetual virginity ni Maria. Kung may hangganan ba yun o walang hangganan? Yun yung problema natin dyan. So dahil napatunayan kung may hangganan yon at ikaw naman hindi mo napatunayan, even sa CCC ninyo, wala talaga Bro Alvin na tumayo. Bible, personal yung CCC, komentary ninyo. Pabor po sa akin. Hindi daw explicit sa Bible. Kanina umaming explicit, binawi mo din, katagalan. Then, yung aking nilatag na pagaganda po yung aking mga puntos. Why perpetual virginity is wrong? Because the Bible clearly states that complete details written about Mary. First, biblical references. Second, cultural and historical context. Third, interpretation and implication. Tama. Tama yung latag ko lahat. Wala pong minigalaw kahit isa. Walang napamalian kahit isa. Ang ginamit niya sa Romans chapter 9 verse 3, na kapatid, iba Brother Alvin, yung kapatid, description sa mga kalahi, kaiba yun. Iba po, ang kapatid, sa laman, sa dugo. Bakit po? May konteksto tayong binabase. Hindi mo pwede pag-isahin ang Romans chapter 9 verse 3, dito po sa Matthew chapter 13 verse 55 to 56, magkaiba ang konteksto. Pansinin po nyo, may mga kapatid, sabi, sinaksihan pa mga tao. Marcos 6:3, meron din pong kapatid. Dito po sa Galatians chapter 1 verse 9, kapatid din po. Anong ginamit po sa Tyers Lexicon, Brother Alvin definition? Sabi po dito, no? Galatians chapter 1 verse 19, born of same parents. So ipinanganak daw siya na pareho ang mga magulang.
or iisang mga magulang. Yung kapatid po ng Panginoong Hesukristo. Huwag mong sabihin, no? Ang magulang po ni, sino ba ito? Tingnan ko nga. Galatian, remind mo ako kung 3 minutes na ha. No? Galatian chapter 1 verse 19. Huwag mong sabihin sa akin, Brother Alvin, na nakalagay po dito, wala na ako, sabi niya, okay po, wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Huwag mong sabihin, dahil ang definition na ginamit dito, born of the same parents. Huwag mong sabihin, may, tawag nito, Mary din ang pangalan na bukod kay Maria, no? Ang nanay ni Santiago at Jose din po yung tatay niya na hindi asawa ni Maria ang Jose. No? Kundi ang sabi po dito, kapatid ng Panginoon, isa, both, no? Ang magulang niya. Yan yung matibay. Then, wala kang malatag, no? Cultural and historical context, kaya pala wala kang malatag sa Bible, even sa CCC mo, tungkol po sa perpetual virginity doctrine, kasi ang doktrinang ito'y naging development lamang na katuruan. Development na katuruan. Bro Alvin, ayon po sa referensya natin. Naging agam-agam siya o naging bulong-bulungan nung 2nd siglo, naging tradisyon, no? Hindi pa siya verifiable kung totoo ba o hindi, abay ginawa nyo ng doktrina, no? Pagdating po ng 6th century. So, malinaw po, mga kaibigan, napakaganda ng ating latag, no? Yung agam-agam o huring-huring lamang, tinutuon nyo na. Hindi pa nga sigurado na tama yun o hindi, sinigurado nyo na. Yan yung Brother Alvin. Kanya sabi, the extant written tradition of the perpetual virginity of Mary first appears in late 2nd century. Text called Proto-Evangelium of James. The Second Council of Constantinople in 553 gave here the title. So dito parang ibinigay po ang titulo na naging agam-agam lang siya noong 2nd siglo. So kaya ang doktrinang yan, wala sa Bible, kaya hindi siya biblical. Pangalawa, hindi siya applied kay Jesus ang perpetual virginity. Sapagkat applied po ito kay Maria kahit ano pong reference ang babasahin natin. No? Ngayon, interpretation and application, hindi nagalaw. Hello. Wala si Hello? Brody, no? Yan. Bumalik na. Okay, bro. Proceed. Okay. So sa makatuwid, no, mga kaibigan, hindi po step brother, no, ni Jesus, si Santiago at iba pang mga kapatid niya. Wala pong ganon. Bakit po? Sapagkat si Jose po ay virgin bago sila mag-meet ni Maria. Kaya nga po, hindi binanggit yan. Wife ang ginamit, hindi wives. No? May hangganan po ang pagkaberhin ni Maria. Ginamit ang Matthew chapter 1:25. Then, may mga kapatid ang Panginoong Hesukristo. Therefore, totally debunk yung aral po ng Catholic, ng perpetual virginity, hindi po proven o walang batayan sa Biblia, kundi puro assumption lamang. No? Wala pong ganong nasusulat sa Biblia. Kaya, matibay na depensahan, matibay na ilatag natin. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Your time start now, Bro Alvin. Okay, maraming salamat, Badrash, at kay Brad Dino Diaz ng Baptist. Ang una kong tanong sa iyo, Brad Dino, seryosohan tayo dito sa Biblia. Sabi mo kanina, nakakarinig ako sa first stand mo, yung perpetual continuing. So, ang tanong ko sa iyo, Pastor Dino, alam mo ba na dito sa Biblia may letra po letra yung word continue? So nagpatuloy yung pagkaberhen ni Maria dito sa New Testament? Yes or no? Alam mo o hindi? Yes or no? 10 seconds palasin na naman. Bakit po ang continuing po ay hindi po iyan connected sa pagkaberhen ni Maria? Bakit po ang salvation continuing ni Bro Alvin? Pero hindi virginity ang tinutukoy. Kaya mali pong application mo. Sunod na tanong, di ba kanina Pastor Dino sabi mo perpetual, ikaw nga ang nag-define sa premise mo na moderator. Si Pastor Dino nag-define virgin, hindi nagalaw ng lalaki, perpetual continuing.
Tapos ikaila mo yun, Pastor Dino, i-deny mo ngayon na hindi mo yun dinefine in connection with virginity of Mother Mary, yung perpetual na dinefine mo, continuing, i-deny mo ngayon, yes or no? Sagot. Sagot. 10 seconds ulit. Palasi. Bakit po? Di ko mo yung definition, iba ang definition sa actual word yun. Actual word, yan yung dinidefine. For example, ang bilog, pwede mo i-define na bula, pwede mo i-define na salamin. So, kaya po, kailangan natin specific, Bro Alvin. Sa premise, Luke 1:35. Basa mo na akong Mr. Moderator ha. The angel answered, the Holy Spirit will come on you and God's power will continue on you. So ngayon, Pastor Dino, nang salitang continue dito, virgin pa to si Mama Mary nang sinabi ni sa Angel Gabriel o hindi na virgin? Saan sa dalawa? Na mag-continue daw yung Palasi? pagka-virgin. Objection, Moderator. Ay, pa ko tapos. Sige po. So proceed. Question. Luke 1:35 as a premise, sabi dito, continue. The power of God will continue nyo. Ang tanong ko sa'yo, virgin pa to siya dito, na power of God will continue, o hindi na? Saan sa dalawa? Dalawa lang ang pipilian mo dyan. Palasi, Categorically yan. Moderator. Sagot. Okay, 10 seconds po. 10 Palasi. False Mr. dilemma. Moderator. Bakit ang continue po Objection. power, hindi virginity. Wait lang, bro. Okay, Objection, time stop Moderator. muna. Objection, bro Alvin. I object, Moderator, yung salitang palasi. Palusot niya yun para hindi siya makasagot sa categorical, Mr. Moderator. Kasi for a fact, Okay. valid yung tanong ko kasi kung yung word continue, birhin pa ba si Maria pagsabi ni Angel, Gabriel, o Okay, hindi na? okay. Simple naman, Moderator. Walang palasi doon eh. Kaya Okay. Moderator, I strongly object yung sabi niya palagi, palasi, tapos mag 10 seconds. Okay. Tanggalin na yan, Moderator. Okay, tayong Palasi. counter objection. Okay. Meron Counter ba? objection? Proceed. Tulad ng sinasabi ko ay false dilemma. Then, ang tawag nito strawman fallacy. Bakit? Nag-conclude siya or nag-assume siya na tungkol sa virginity yung pinag-uusapan. Ang continue power, hindi virginity. So, ang tawag na strawman fallacy. Nagko-conclude ka without evidence. Okay, so ganito mga kapatid. Sa moderator, hindi ko pinapakialaman kung anong yung stand nyo sa mga bagay-bagay. Pero dito ako, again, dun sa 10 seconds, tapos sabihin muna yung 10 seconds bago tayo mag-policy. Yun yung sa akin, ha. So, bro Alvin, continue ka sa yung tanong, bro. Sunod na tanong. Kasi hindi mo pa wala masagot categorical yes or no. So, ibig sabihin, itong Luke 1:35, tutol ka na rin dito na continue. Nagsabi si San Gabriel dito kay Maria, virgin pa siya, wala pa siyang anak dito. Pati si Kristo, hindi pa naging tao. Tutol ka pala dito na continuing yung being virgin ni Mary as said by Angel Gabriel. Tutol ka ng talata, yes or no? Tutol ka. Okay, total po ako sa iyo. Bakit? Ayon po sa talata. Ayon po kasi sa wait lang. Total po ako sa iyo kasi sa talata, Bro Alvin, hindi po binanggit diyan ang perpetual virginity. Ang continue yung power. Bakit? Jesus Christ himself is power of God po 'yan. Sa power of God, hindi po yung virginity ni Maria ang konteksto diyan. Hindi po Sunod na Jesus tanong. ang konteksto. Sabi mo, the power, virginity. Yun nga ang Isaiah 7:14, nasa premise moderator, Mateo 1:23, Isaiah 7:14. God will give a sign. Ano yung sign? Power of God. A virgin will conceive. Virgin nga yun na hindi ginalaw ng tao. Naging tao si Kristo. So ngayon, Pastor Dino, i-deny mo palang power ng Diyos, ng sign ng Diyos, ng tanda ng Diyos, nakapangyarihan yun, mag-continue yung virgin na mag-conceive, virgin na mga anak, virgin forever, nang continue, sabi mo, continue ang perpetual. Tutulan mo yung kapangyarihan ng Diyos na maging virgin si Mama Mary in conceiving Jesus. Yes or no? Tutulan 10 mo. seconds, Yes or Roman no? Fallacy. 10 seconds, Roman Fallacy. Bakit po? Mr. Moderator, Unang-una po, objection na yung naman. power of God, walang objection. Objection mo. Yung power of God po ay siyang creator. Ibig sabihin, Sir ang virginity ni Moderator. Maria naglalang? Objection sa ang 10 virginity? seconds, bro. After ng Yes, 10 yes. seconds yung objection, bro, ha, Alvin. So, proceed again, bro Dino. Okay. No, pag sinabi pong power, si Kristo. So, ibig sabihin, yung virginity ang power, ibig sabihin, malalalang po yung virginity Next ni Maria. question. Time stop Malalalang muna. sa libutan. Objection mo na, Objection. moderator. Proceed. Kasi this would be an unfair moderator. Kung ipatuloy natin itong style ni Pastor Dino, dagdagan ng dagdagan ang pag-atake sa statement ko. Bago mo sumagot sa 10 seconds, dapat yung 10 seconds, explain niya yun within 10 seconds. Kaya 10 seconds nga lang,
dinagdagan strawman argument daw, fallacy. Okay. Hindi yan sagot moderator sa tanong ko eh. Kahit 10 seconds ang sagot niya. We should not consider that moderator. I strongly appeal to you moderator na tanggalin na yung fallacy, strawman argument. Okay. Beside the point na yun eh. Okay, so Is that in the way to opposition to judge me? okay, so counter objection dito. Meron ba before ako Yes. proceed? Moderator, sumagot naman ako ng 10 seconds. After 10 seconds, nag-explain ako bakit. Of course, kailangan ng mga viewers marinig, bakit di mo sinasagot yan? Ibig sabihin, hindi ka Okay. makasagot kay Brad Alvin. Bakit? Hindi dapat sagutin sapagkat fallacy. Okay, so ganito mga kapatid. Sa 10 seconds kasi, usually ang sinasabi dyan, yung reason kung bakit hindi sinasagot. At kung ano man yung reason, kung it follows or not, tinatanggap lagi ng moderator yan ba. So nasa audience naman yan, pwedeng i-rebut mamaya, conclusion. Pero dito tuloy-tuloy. Bro Alvin, meron ka na lang 1 minute and 25 seconds, bro. So proceed ka na, bro. Next one. Sige. So, would you affirm na si Kristo ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos? 1 Corinthians 1:24. Tutol ka o hindi? Yes or no? Agree po ako. Yes, agree po ako. Agree po ako sa Panginoon next Kristo question. sa kapangyarihan. No. Okay pa. So sumagat, agree po ako, pero disagree ako kung sabihin mo ang power ay virginity. Mali po yan. Ang power ay si Kristo at kapangyarihan siya ng Diyos. Ang virginity, hindi kapangyarihan ng Diyos yan, no? Mali yan, bro Alvin. Next question. Next question. Alam mo ba na sa Biblia, sinabi ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos na si Kristo, inamin mo, 1 Corinthians 1:24, na bugtong siyang anak sa kanyang tatay at nanay sa Biblia. Alam mo o hindi? Yes or no? Sagot. 10 seconds po. Palasi po, wala pong sinabi na bugtong lamang siya ng tatay niya. Walang ganon. Bakit po? Bugtong siya ng Diyos, hindi po yung tatay at ina niya. Walang mababasang ganon sa Bible, bro Alvin. Papaputol ko 5 kong daliri kung meron kang mabasa. Next question. Next question na daw. Proverbs 4:3. Basahin ko muna moderator sa premise. Then I will ask the question. Sabi ng karunungan, when I was only a little boy, I am my parents' only son. Nung maliit pa ko na bata, sabi ng karunungan, 1 Corinthians 1:24, si Kristo daw, sabi ni Dino, ako lang bugtong anak sa aking mga magulang, tatay at nanay. So, Pastor Dino, tanggapin mo na ngayon, wala ka palang alam sa Biblia. Time. 7 Binanatan mo minutes. si Kristo. Time na. 7 minutes time. So, dyan Save by the nagtatapos bell. mga kapatid ang ating second stage ng debate. So, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Dino sa ating topic patungkol dito sa biblical ba ang perpetual virginity ni Maria. Your time start now, bro. Okay. Tingnan nyo mga kapatid. Ginamit ni Brad Alvin ang Proverbs chapter 4 verse 3. Ang sabi, for I was my father's son, tender in only beloved in the sight of my mother. Tigno, hindi ito si Kristo, Brad Alvin. Uy, mali interpretation mo. Bakit? Si Solomon ito, bro. Paano naging si Jesus? Tumalikan mo sa taas, oh. Hear ye children, the instruction of our Father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. So, ibig sabihin, dinoktrinahan si Kristo? Siya nga yung nagbibigay doktrina. Mali yung interpretasyon mo dito. Alam mo, Bro Alvin, ang sa Proverbs po ito yung personification ni Solomon. Ano pa ba? So sa mga kapatid po mga kaibigan, mali ang pag-apply ni Brother Alvin. Akalahin mo, ituloy mo dito. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. So kailangan mo pala ni Kristo mabuhay, Bro Alvin. Isa nga ang source of life. Hindi ito si Kristo, si Solomon ito. Mali ka talaga. Ngayon, ayon pa sa nilatag na kahit anong gawin mo, Bro Alvin, yung misquotation mong tactics, hindi obra. So, ginagamit, bakit po lagi tayo 10 seconds? Kasi mapalasi naman yung aral ni yung tanong ni Bro Alvin. Kasi akalain mo, alam mo ba, Bro Dino, na may mababasa sa Biblia na si Kristo ay bugtong na anak ng kanyang ina at ama? Ha? Paano naging bugtong? Wala kang mababasa. Sabi ko, ipaputol ko, Bro Alvin, ang 10 kong daliri. Kung may mababasa ka, nabugtong na anak ng ama niya. Baka may misquote mo naman mamaya sa God the Father, ha? Ama niya at ina niyang si Jose at si Maria. Si Jesus, wala kang mababasang ganon. Bugtong siya as divine nature po ng Father, hindi po ng human nature niya. Mali yun. Bakit? May mga kapatid po siya sa Matthew chapter 13 verses 55 to 56.
Mark chapter 6 verse 3, Galatians chapter 1:19, at saka admitted mo, hindi nasusulat sa Biblia yun, Bro Alvin. At lalong hindi nasusulat po sa sisisi mo, admitted mo. Lahat pong mga tanong mo, Bro Alvin, mali-mali. Kaya nga po nililinaw natin, kung baga, Strowman fallacy, false dilemma, kung baga dinadaya mo, pinuputol mong statement, then ilagay mo naman ng isa para pag masamain yung salita. Hindi po parang, Bro Alvin, no? Strowman fallacy, nagko-conclude ka, katulad si Jesus, ay bugtong na anak ni Maria at ni Jose. Walang mababasang ganun. Tapos, alam mo ba? So, pag mag-yes ka doon, ibig sabihin, nag-agree ka sa kanya na bugtong nga siyang anak. Pero pag sinabi mo namang no, ibig sabihin, wala kang alam. Ano ba naman yan? Alam na alam ko yun. Kaya nga 10 seconds, alam na alam ko na wala kang mababasang ganun na bugtong na anak ni Jose at ni Maria sa laman ang Panginoong Jesucristo. Wala kang mababasang ganun sa Biblia, Bro Alvin. Kahit po sa references ninyo, wala kang mababasa na bugtong na anak, ha? Ni Jose, si Maria, wala kang mababasa. Sapagkat ang nababasa po natin, yung aral po ninyo ay naging agam-agam, 2nd siglo na tinutuo po ninyo. Yung tradition ay hindi siya verifiable, hindi pa sigurado na statement. Pero kinunclude yun agad upang gawing doktrina. Mali yun wala sa Bible. No? So, hindi pwede si Maria ay may hangganan ang kanyang pagkaberhen. Matthew chapter 1 verse 25. No? Kaya hindi po talaga napapatunayan, mga kaibigan, no, yung paksa niyang perpetual virginity, hindi po nakapunto si Bro Alvin. Ngayon, ito po yung pinaka-importante, Brother Alvin. Mamatay man tayo pareho, hindi natin alam bukas, pero kung tanggapin mo si Kristo, sumampalataya ka, Bro Alvin, maliligtas ka. Wala pong pagdududa sapagkat malinaw ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life, Brad Alvin. No? For God so loved the world, kasama ka sa world, na kung sasampalataya kay Kristo, hindi magkaroon ng pagdududa, may impyerno ka pa, Bro Alvin. Kundi may assurance yung kaligtasan mo sapagkat hawakan ni Kristo, hawakan ng kanyang Ama, at higit sa lahat, tatakan ka ng banal na Espiritu, tanda na ikaw ay pinagmamay-arianan niya, hindi ka na pagmamay-arian ng diablo, Bro Alvin. Kaya, mamatay tayo pareho, langit ang destination mo. Dapat masaya ka kayo, nakarinig ka sa aral po ng mga baptist na tunay na iglesia at tunay na mananampalataya. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan. Again, biblical ba ang perpetual virginity ni Maria? Brother Alvin ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Brother Rash at Bradino. Last 5 minutes ko na to, no? Conclusion and summary. Kaya pala ako nagtataka na si Pastor Dino hindi maniwala perpetual virgin si Mother Mary. Kahit maraming mga talata ko dito, tapos ang kanya palagi 10 seconds pala si question. Hindi mo nga masagot ng categorical eh. Pag nasa katotohanan ka, Pastor Dino, masagot mo kahit anong tanong, categorical yes or no. Yan ang tanda. Pag 10 seconds, mga kapatid ko, mga viewers at listeners, katoliko at hindi katoliko, talunan yan kasi hindi makasagot ng babanatan yung quality ng question ko, valid eh. Bakit valid? Mantakin nyo, example, Luke 1:35. Tinanong ko lang, pag sabi ni Anghel Gabriel mula sa langit, mula sa Diyos, the power of God will overshadow you, the Holy Spirit, and the power of God shall continue on you, shall rest on you, Luke 1:35. Sabi niya, continue, perpetual. Nagtanong nga ako, valid ang tanong ko. Di ba virgin pa yung time na yun si Mama Mary o hindi na virgin? Valid yun. Dapat masagot mo, virgin talaga yun si Mama Mary doon. Alangan sagutin mo, hindi na virgin. Nag-announce pa kasi ng ni Gabriel, hindi na agad virgin. Gusto lang makalusot ito sa implikasyon na mag-continue talaga yung power sign, Isaiah 7:14, kapangyarihan ng yung Diyos na mag-conceive si Mama Mary. Walang lalaki. Diyos mismo, Holy Spirit mismo magpa-conceive. Hindi yun mag-continue. Bugtong anak nga, sisiraan mo sa Karyas 12:10, Jeremiah 6:26. Tapos inamin pa niya, unang Korinto 1:24, si Kristo daw, karunungan at power of God. Power of God, si Kristo. Tapos tanggapin mo personal si Kristo, maling Kristo yan sa'yo.
yung power ni Kristo na mag-prevent sa pita ng laman para sa'yo, hindi pala perpetual virgin si Kristo. Ang takin ng mga Katoliko, ang Kristo nito ni Dino, Baptist at ibang mga hindi Katoliko, mga Protestante, mga anti-Katoliko, hindi perpetual virgin. Grabe. Hindi na nga natakot. Ang Diyos na mismo na naging tao, binanata ni Dino. Minsan kasi, nung pinaremind ko sa kanya, huwag mong banatan si Kristo. Parang naano siya, na-touch siya. Ma-review mo yan, Pastor Dino. Di yung power ni Satanas sa katawan mo, Pastor Dino, sa utak mo, nag-guide sa'yo, nag-inspire sa'yo, 1 Timothy 4:1-3. Na ano sabi ko, huwag mong banatan si Kristo Dino. Mga kapatid kong Katoliko, dinanatan ito ni Dino Des, hindi pala si Mama Mary lang, si Kristo mismo. Kaya hindi tayo magtaka, bakit hindi nila tanggapin perpetual virgin si Mama Mary, kahit marami kong talata, kasi si Kristo nga hindi nila matanggap perpetual virgin eh. Baka ikaw lang, Dino, yung ibang Protestant, Brother Dino, huwag kami isali, tanggap namin na perpetual virgin si Kristo. Grabe, Pastor Dino, grabe ang sanib mo. Delikado yan, John 8:44. Karunungan at kapangyarihan ng Diyos mismo nagsabi, si Solomon na ito, hindi ito si Solomon. Solomon is writing about the wisdom, which is Jesus Christ na nagsabi nito. Hindi si Solomon magbibigay ng doktrina at aral, kundi si Kristo, the power and knowledge, wisdom. Wisdom nga ay magtuturo. Proverbs 4:3. Inamin na ni Kristo na karunungan at kapangyarihan na when I was only a little boy, my parents only son. So parents, father and mother, sinabi ni Kristo, ako ang bugtong na anak, walang iba. Tapos sasabihin mo may kapatid. Grabe ka. Tampalasanin mo talaga ang wisdom and power of Jesus. Proverbs 4:3, 1 Corinthians 1:24. Kaya pala, paano ka ngayon personal Savior? Mali nga yung Lord mo eh. Hindi perpetual virgin, sa demonyo yun kasi may tita ng laman. Grabe, Pastor Dino. Bugtong anak ng Ama, bugtong anak din ni Maria. Hindi pwede bugtong anak ng Ama tapos may mga kapatid kay Maria. Hindi na bugtong anak ng Ama. Hindi mo nasira yung nabuhog. Ikaw ang hindi nakabuhog sa argumento ko. Ako ang affirmative dito, John 3:16. Masisira yun. John 3:16 ng John 3:16 kayo. Tapos pala, hindi pala bugtong na anak si Kristo kay Mama Mary. Kasi sa Ama lang. Paano yun? Di ang Ama, meron pa palang mga anak na iba, na lalaki at babae. Grabe ka, tampalasanan talaga. Blasphemy. The Father has another son and daughter besides Jesus, through Mother Mary, the Holy Spirit, has other sons and daughters besides Blessed Virgin Mary. He'll be just an heretic. Matthew 1:25, dito sa Duwayras version, kasama ka ni Helbidius sa heretiko. Pag namatay ka, personal na civil si Kristo, diretso ka sa impyerno, makita ka na sa taas, sabihin, congratulations, Dino. I inspired Helbidius and heretic, ikaw din, dito tayo. Peke yung Kristo natin kasi may pita ng laman si Kristo, Santa Maria Joseph, at walang 144,000. Istorya lang yan ng mga Katoliko. Doon kayo magfesta sa impyerno. Pastor Rin, I'm sorry to tell you, come back to the Catholic Church. Repent. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Catholic and Baptist, mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood. Meron tayong halos 400 current comments, mga kapatid, live comments, at kanina halos 40 plus, mga kapatid. So, Bro Alvin, pasalamat muna. Okay, praise to God, the Father, Son, Holy Spirit, the Holy Trinity. Tapos praise to the Blessed Virgin Mary. Sigurado ako ngayon na tinulungan ako ni Santa Maria na nanay ko at nanay ni Kristo because I am defending her perpetual virginity. Tapos in-expose ko dito ang kahinaan natin lahat bilang tao. Na tayo ay may kahinaan, pita ng laman, pero I have proven na Santa Maria wala tulad ni Kristo at 144,000 saints in heaven na hindi pa natin kilala. So maraming salamat din sa listeners and viewers, kay Bradino Diaz. Gusto ko si Bradino kay malumala yung exchange namin, no, may tawanan konti. So I hope this will continue, Bradino, till the time that you will really come back to the Catholic Church. Maraming salamat din sa Rodino. Kaya maraming natutunan ng ibang viewers at listeners sa dialogue natin tonight. God bless. Good night. Bye-bye. Okay, Pastor Dino, pasalamat din, bro. Ayun, maraming salamat. Unang-una sa Panginoon sa pagkakataong ito. Kung saan naging maganda yung usapin namin ni Brad Alvin. At salamat din, Brother Rasha, sa patas na pagmamoderate kay Brother Alvin Gitamundo, no, na isang chief apologist ng Roman Catholic Church na lagi natin katalakayan.
At sa iba pa po, Baptist man or hindi or Catholic or hindi Baptist din sa baba. No, kami po ay sport lamang po ito. After nito, magkaibigan naman kami ni Bro Alvin, kaya ingatan po ninyo inyong mga puso diyan sa baba. Mahirap na ma-heart attack. So ganun pa man, hindi lang dito nagtatapos ang magiging debate namin, kundi sa marami pa. Alam ko kung anong maalala namin na magiging paksa. At hingin din natin kay Russia na sana ma-upload din ito sa YouTube po. Kasi kung ang hinahanap niyo mga kapatid, yung ating debate nung nakaraan, bakit nawawala, binubura po ni Meta after 1 month. Kaya hindi na natin matitrace. Sana ma-upload sa YouTube para may mga remembrance tayo sakaling hanapin natin. No? Ayun, maraming salamat. God bless at magandang gabi sa atin lahat. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Gusto nyo sumala sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Alvin ng Catholic at si Pastor Dino ng Baptist. Hindi ko mabasa lahat ng comments nyo. Baka merong naghahamon dyan sa ating comment. So, pwede nyo akong gamitin as moderators yung pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista. At syempre, yung inyong obligasyon, mga kapatid. So, please, follow these two gentlemen here kung gusto nyo magsuri sa Catholic. Nandyan si Brother Alvin. You can follow him. Meron siyang mga content din. At syempre, si Pastor Dino kung gusto nyo magsuri sa Baptist. Meron din siya dyan. So, pwede kayong magtanong personal, mga kapatid, sa kanilang dalawa. So, maraming salamat, mga kapatid. At abangan natin nga yung dalawang ito. At meron pang mga magagandang debate tulad nito. So, hindi masyadong napaka-smooth at hindi nahihirapan yung moderator. So, maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.